Dagang salamat, Sister Rina May Harliga. Sa way pabor-pabor ako tong manghod mga kaigsunan. Basta mga Harliga, mga nindot og tingog, pero siyara. Salamat when there's no hope. Kung wat ang tagpaglaom mga kaigsunan, naa ang Ginoo maghatag kanatong paglaom. Amen? And ako po nga gipasalamatan, most especially ang Grafted Singers, nga gipanguluhan sa atong director, at the same time maoy composer sa mga kanta, Elder Fernando Percohilis, o kauban sa tanan nga mga old members sa Grafted Singers o sa mga new members. Salamat kayo sa response nga one call away ra gid sila, Doc, og asang mga patay, lubong, bunyag, kasal, wasta kay mao ni ang ilang prinsipyo nga mas maayo pastor kami mo serbisyo kaysa mao kami may serbisyuhan. Amen. So salamat kayo. So ayaw mo uli. Ayaw mo og uli karong udto kay human gyud og paniudto, humot naman diri sa likod. Init-init pa man po. So igo-igo pod mo man ako mensahe mabugnaw-bugnaw pod gamay. Human gyud paniudto, back-to-back concert, singing festival, uban sab sa mga singing groups dinhi sa Usame Center, no? Salamat kayo. By the way, kato nga grupo sa Grafted Singers, ang ilang handom gyud Doc nga magtagsa po ni sila og microphone, no? Kay murag kini sila, murag karon pa ni sila murag nakatagsa gyud og microphone, no? Tungod kay kini nga grupo in and out, no? Naay mo sulod, naay mo hawa, tungod kay naa po yung mga gikabilinggan mga kaigsunan. Pero kini nga singing ministry, dugay na ni o labaw sa tanan nagpagamit alang sa bulaton sa Ginoo. Og mohinungdan nga niya sila karon dinhi kauban sa akong family og sa ako nga manghod. Niini nga kabuntagon mga kaigsunan, ang atong oras alas 10 impunto gyud. Akong tanaw-tanaw dinhi sa akong relo, nabilin bitaw akong relo alas 10. Unsay oras niyo diha sa inyo ha? Murag advance sa kina, no? Kay basin og kanang inyong relo bag-o nagbateri. Kusog mo tuyok. So ay kabalaka, kay di pa manghuyab mga kaisunan maniod to na ta. Atong camping dito sa Dipolog, ang akong amigo nga si Pastor Ligan, naghatag siya og sugilanon. Insya nga bay, sa diha nga nagwali ko sa bag-ong assignment niya, giingnan niya makigsunan, anang Bernes pas gabi, giingnan niya makigsunan, balik mo ugma gyud sa Sabado. Kay ang atong minsay nga pagadadon na ako isulti ninyo nga 3 ka bulan nga bakasyon. Wa man sila kabalo nga siya ditong napriso, katong pastor bang nadakpan. Nga nadakpan sa Mulavi mga kaigsunan nga na-trending, nga gibirahan og ayo sa safety nga pastor nga nang rape, nga nagkuhag police clearance na dakpan. Pagkabuntag yun, pagsugod niya gwali alas 10, mutuubog sa dili na human og alas 2 sa hapon. Ang mga kaigsunan wa gibati og kagutom, kanang wa gibati kalaay ng lumbag panghilak tanan kay dili lalim ang iyang eksperyensya nga napriso sa sala nga wala niya buhata. Pero ako dili man ni priso nga ako ang hisgutan karon, muundang ra gitag alas 12. Alright, so nini nga kautuhon mga buntag mga kaigsunan, this is my family. Ako of course, akong asawa na dinhi, akong patindog lang. Okay, namong ninay diri maninay maninoy og ang among kabataan si Kyra og si Rocky. Nganong Kyra og Rocky? Amo ra nang gibali. Kay ang kanang Kyra mga kaigsunan gikan na sa ngalan nga Ricky ug Sara. Ang tumoy sa akong ngalan, tumoy sa akong ngalan. Ang tumoy sa akong ngalan Ricky, Kiway og ang sugod sa iyang ngalan tumoy og sinugdanan mo ng Kyra. Karon mga igsuon, kay ang among gipangayo sa Ginoo nagsabot-sabot mi sa akong asawa nga lang ayha ra nato ni sundan ang atong anak after 6 years. Kaya di alalim, kay si is good siya. Karon mga kaigsunan, kay grabe ka-advance ang tubag sa Ginoo. 6 months pa lang si Kyra, naburos na po siya mga igsuon. No? 6 years na himong 6 months.
Unya, grabe namong panday-panday sa ngalan sa mong anak. Kay kanag yung primerong anak, gwapo yung ngalan gyud, kinalan nga kombinasyon gyud, no? Karon kini butho kaming na pud ang isa. Ako may gisugog papangalan didto mga kaigsunan, unya naglibog magyugog unsa akong ngalan. Anak na lang, ma'am. Balihon na lang namong ngalan sa among kamugalangan. Kyra den Raki. Di inana ra mga kaigsunan ka simple, at least nga magsulat og ngalan spelling, di inalisod kay mangupya ra man mga igsoon. Kyra og si Raki. May graduate ko sa Mountain View College mga kaigsunan nga magna. Dili magna cum laude. Apan magna 9 years. Kay almost 9 years ko nga working student sa MVC mga kaigsunan, aya ko na human sa akong kurso nga EB Theology. Permerong kurso nga akong gikuha mga igsoon kanang wa pa ko neto sa MVC, dito pa ko sa balay sa Purok 2, Santa Cruz, California, Labangan, Zamboanga del Sur. Dito nag-uma ko mga kaigsunan, mao nang permero na akong kurso kanang commerce law. Nakadungog na mo ana. Murag wala kini nadunggan nung kursuhan no, kanang commerce law ba? Kanang kamiray mo saking, kamera po'y mulukdo. Kay nag-uma ko mga kaigsunan for 2 years. Nagbasak, no? Manggarab, sunod-sunod sa lubot sa kabaw, magdaro, buhi pa magining ako manghod mga igsoon. Mao na ing ko nga kung mag-inani lang ko permente. Wa gyud ko'y mapupo anay. Mao na milangyaw ko sa MVC. Kay primero gyud na akong kurso gyud untang gustong kuwaon dili ng pastor. Kay di ko ganahan magsuot anang mga sanina nga mga magkurbata then mag long sleeve ana. Kay ang ako gyud giplano mga igsoon, gusto ko nga magsundalo. Kay akong patyon to pusilon tong nagpusil sa mong lolo. Kay kung wa unta to namatay, dato unta meron, no? Kay gipatay mangud to. Pero lahi ang plano sa Ginoo. Miadto ko sa MVC, naglibog ko unsa man kay nindot nga kurso nga kanang dili na ka magunit og lapis og ballpen. Ingon nila nga, kanang kurso nga kuan Rick, kanang nang Bachelor of Rural Transit, Major in Vulcanizing. Bulkit ra, ligwat ra og kanang naang ligid ang imuhang gamiton. Pero ang plano de sa Ginoo, himuon ko niyang sundalo diha kang Kristo. Now, nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, ang mensahe nga akong pagadadon, naguluhan kini og the power of what? Faith. Ang gahom sa pagtuo. Matthew chapter 17 verse 20. And by the way, salamat kayo sa pagpailila. Si Ate Joyce Biniga, nakahinumdum ako niya. Kaya nang laag media siyang balay, itong nag-blessing sa bunggo. Salamat Ate Joyce sa pagpailila. And kanina po nga, this is my first time mga kaigsunan nga, nagsimba tag Sabado, panahon sa papahulay nga, nindot kaayo nga sequence sa program, kaya naman, kanta, dayon, istorya, kanta, mauli ang gibuhat po sa gawa sa nasod, asa to, kisa to, gingon sa Pastor Pamunag nga, grabe, piti nagana mga singing group, no? Tanan kinahanglan nga pakantahon gyud kay kung di makakanta mabackslide man mga igsoon mo nang purot yung pagkantang mga singing group, tit nindagana. Mo na nga, tagdugay gid sila mahuman mga igsoon. Pero nindot kayo, gwapo kay pagkahanay ang atong program. Now, atong basahon mga igsoon ng Matthew 17:20, it says, He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Mga kaigsunan niini nga kabuntagon, niya kita nagkahiusa alang sa pagsimba, pagdayeg sa Ginoo, ug alang usab sa pagtuon sa iyang mga pulong, ug nagampo ko mga kaigsunan nga niining adlaw, ma-inspired kita og pinaagi sa atong pagtuon, makapalig-on kini sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen? Ato karon nga stadiyan mga kaigsunan, ang mahinungdanon kaayo nga topiko nga si Jesus nagasulti mahitungod sa gahom sa pagtuo o kini nga passage mga kaigsunan mo kini ang fundamental aspect sa usa ka Kristiyanon nga journey ug mao kana ang pagtuo. Kung atong basahon mga kaigsunan pagbalik, let's read the scripture together. Ready, go. He replied, because you have so little faith, truly I tell you,
If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Mag-ampo ta. Dalaygon, gamahana na mga Diyos ni tasan sa mga langit. Ginoo ni ini mga taknaa. Ablihi ang among hunahunag kasing-kasing. Nga among dawaton Ginoo ang imong mga pulong. Ug tudluy kami Ginong Dios mahitungod sa gahom sa pagtuo ug magatabang kini kanamo sa pagsalig gayud diha kanimo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Now, understanding faith mga kaigsuonan. According to Hebrews chapter 11 verse 1 is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pagtuo mga kaigsuonan, nagatuo ikaw sa mga butang nga wala nimo na unsa nakita. And that means is to trust in God's promises even when they are not yet visible mga kaigsuonan. And that is faith. Kanang butang nga wa nimo makita, kanang bitong bahala na magkinaunsa. Dunay usa ka sugilanon mga kaigsuonan kinsa may nakailan ninyo ni Charles Blondin. Now, consider the story of the tightrope walker. Nga kini si Charles Blondin mga kaigsuonan, ang iyahang trabaho ni mulatay ni siya og unsa man. Wire, mulatay ni siya kable, mulatay ni siya og pisi. Mga igsuon nga walay tukod-tukod, nga gihigot sa pikas sa daplin mga kaigsuonan, iya nang latason. Ni atong 1800s mga kaigsuonan, si Blondin amazed crowds by what? Walking across a tight rope streets over Niagara Falls mga igsuon. Og diha sa Niagara Falls, iyang gipakita ang iyang mga abilidad, ang iyang paglatay, nga walay gunit-gunit, sa pisi, tabok sa Niagara Falls mga kaigsuonan. Og unya, nag-perform sa daghan kay mga kanang naang mga stunts mga igsuon. Naapoy one time nga sa diya nga mulatay sa mga pisi, i-blindfold siya mga igsuon. Nakatasting na mo na? No? Wala, lisod kina mga kaigsuonan. Og sa diya, usa ka adlaw, nangutana siya sa mga katawhan, mutuo ba mo? Nga ako makababa og usa ka tawo, unya mutabok aning maong falls. Latay ni ini nga pisi. Mutuo taw sa dili, ningon mga tao, sige mutuo mi kay aro madali. Ni agree ang mga katawan mga kaigsuonan. But when Blondin asked for a volunteer, no one stepped forward. Bahala ka diha. Paghigog og imuha, di gyud ko magpaalig-alig. Nakita ninyo mga kaigsuonan. They believe with their minds, but not with their actions. Usay mga kaigsuonan, naatay pagtuo. Yes, tuo man ko na Ginoo. Pero usahay na ay doubt, taman lang sa atong unsaman. Panghuna-una, taman lang sa atong pangutok, but not with our what? Actions mga kaigsuonan. True faith requires trust and action, not just words mga igsoon. No, ingon pa sa sinultihan nga unsa na? Actions speak louder than words, but words are clearer than actions. Na apoy inana mga kaigsuonan nga sinultihan. But nagingon din ni mga igsoon, no usahay magatuo ta pero taman lang sa pagtuo pero wala sa buat mga igsoon. No, kinsa bagoy magpaalig-alig nga mulatay ana mga kaigsuonan nga kanang naang piting hadlo ka kayo, pero sultihan ta mo mga kaigsuonan, wa man gini volunteer. Doon na isa ka bata, insa nga, Ako! Karon mga igsuon, milatay, baba ang usa ka bata. Nakatabok, wala. Ato na lang patabukon kay aron nga madali ta, kay ugdugadugan pa nato basig mahagbong unya. Ni tabok. Karon mga kaigsuonan, sunod nga tricks. Muto ba mo nga palatayon nako kining bata dinhi sakay sa wheelbarrow. Kanang wheelbarrow ba kariton. Atuo na lang gihapon aron madali. Nituo mga kaigsuonan ingon nito mga tao pastila ning bataan ni gahikog man ni.
Wa gini siya nahadlok o gipangutana mga kaigsunan. Gabi pagpag mga tao, ugyaw king naman. Imagine nakalatas sakay sa wilbaro. Gipangutana, dong, nga anong wa man ka nahadlok, dong. Pastilan gid imong gibuhatong. Di gid na kung ako pa yamahan mo, di gyud ko mosugot. Nga anong wa magi ka nahadlok. Ingon pa sa bata, tungod kay na ako'y pagsalig. Kay ang nagunit sa wilbaro og nilatay anang pisi, ang akong amahan. Amen mga kaigsunan. Ang ato nga kinabuhi mga igsoon, ang nagtimon mao si Jesus, ang atong amahan, busa dili kita angay mahadlok mabalaga kung naa tay pagtuo atong makangkir ang tanang butang sa challenges atong kinabuhi. Kinsa may nainti para diya, pahulam ako kadjot. Dok, pahulam ako mga dok, yung magduol-duol ra na mga dok. Maghatag ko gamay nga magic. Salamat kay dok. Kato natulog, matas amo kadjot, kina ako'y tricks. Ay mong sabaha nga si Pastor Harliga, nag-magic na. Mato magpiriyahan, magbayad man mo dito. Kini ako magic, libre ni, aside nga free, wa pagibayad. Mutuo sa dili mga kisunan, tuo na lang yun mo madali. By faith, pinaagi sa inyong pagtuo. Kining antipara ni Dr. Obres, dili na nako bukon ha. Ako raning palutawon mga igsuon sa akong palad within 5 seconds. Ay lang ng 5 seconds, murag taas sa kina, mga 3 seconds lang siguro. Okay, kato natulog, mata na, kay buntag na. Okay, within 3 seconds, dungan tagihap mga kaigsuunan. Akong patindogon sa akong palad within 3 seconds. Ready, go. 3, 2, 1. Okay, salamat. Balik. Mangutana ko mga igsuon. Nibarog ba ang antipara sa akong palad? Yes or no? Nibarog nga nung nibarog man. Kay gigunitan. And that is true mga kaigsunan. Kung wala pa ang Ginoo nagunit sa atong kinabuhi karon, ikaw ug ako wala ta karon diri sa iglesia. Amen. Tungod sa atong pagtuo nga na Dios nga nagunit sa atong kinabuhi mga kaigsunan, mao na nga bali-balihon kag mga pagsulay sa kinabuhi. Dili og dili ka mahadlok, dili ka mabalaka tungod kay nakapagtuo nga ang Ginoo mao gayud ang gagunit sa imong kinabuhi. Now atong tan-awon ang mustard seed analogy. Jesus uses the mustard seed, one of the smallest seeds, mga kaigsunan, no? And to illustrate that even a small amount of genuine faith can lead to extraordinary outcomes. Kanang mustard seed, mga kaigsunan, mura ra na sa munggos kadako. No? Gamay kini siya, isa sa mga pinakagamay nga liso, mga kaigsunan, in Jesus' time, yet magatubo kanang gamay kaayo nga liso into a large plant. O gigamit ka na sa Ginoo mga kaigsunan, nga kung naalang kay gamay lang yun kay nga pagtuo, maka-accomplish ka sa mga butang nga hilabihan mga igsoon. Now, atong tan-awon ang context ni ini nga passage mga kaigsunan. Nga nung nasulti man ni Jesus, unsa man ang whole context ni ini, nga makadungog ta, kung nakay pagtuo sama sa Jesus, makabalin ka sa bukid, sa pinasyaw, paingon sa dagat. Ang pangutana, nanong gisulti, unsa man ang konteksto ni ini nga passage, kung imong balikon or basahon, atras, before sa verse 20 mga kaigsunan, mauning panahon na nga ang disciples ni Jesus Christ na failure sila sa ilahang mission. The disciples were unable to heal a boy with a demon possessed. And Jesus points out that their lack of faith was the reason for their inability. Okay. Please open your Bibles in the book of Matthew chapter 17, verse 14, mga kaigsunan. Mauni siya ang usa ka sugilanon. Nga ang usa ka bata, nag-ingon din sa verse 14 and says, and when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, and saying, Lord, have mercy on my son. Kaluy ang akong anak, for he is an epileptic. Naada ito'y bata nga gihanyo samahan nga ang iyang anak na ay sakit nga unsa ganina? Patulon. Kanang epileptic ba? Mokalitrag kirig mga kaigsunan. No? Unya, nag-antos sa hilabihan gayud mga kaigsunan. Busa,
nahadlok sa balaka kay basin unya og dito bagas kalayo or sa tubig mga igsoon. Busa ila kining gidala ngadto sa mga disciples, but they could not cure him. Dili sila makaayo sa usa ka bata. Busa sa verse 17, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. Dala diri ka ng bata sa kuha. Verse 18 it says, and Jesus rebuked the demon. Kay gisudla matugdot ang spirito, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Diha mga kaigsunan, ang bata na unsa? Naayo. Naulian ang mao nga bata. Versikulo 19 nagkanayon. Then the disciples came to Jesus privately. Miduo sila sa Ginoo nga kanang sila ra. Og miingon, giunsa man to nimo? Nganong wala man mi nakahimo sa pagpagula atong yawa nga nasulod sa bata? Mao na ni ang verse 20, mga kaigsunan. Then Jesus said to them, because of your unbelief, no? For I say to you, if you have faith as mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Mao ni ang context, mao ni ang background, mga kaigsuonan sa mao nga passage. Now, kung naatay pagtuo, mga kaigsuonan, dunay usa ka carpenter, gamay lang nga sugilanon. Dunay usa ka carpenter, mga kaigsuonan nga hilabihan, talented kisa, maayo kisa mo panday, maayo kisa mo purma o bisag unsa. Karon gihanyo sa siyang boss. Insa nga mihanyo sa siyang boss nga, boss, tiguang na kay ko. Unya ang akong pananaw sa haligi muhiwi na, basin unya og masipyat. Ingon pa niya, boss, muhangyo ko nimo nga mo-retire na ko sa akong pagkapanday. Total, taas-taas naman pong panahon nga nagserbisyo ko nimo. Dali una itong sugilanon kay nagpanday para ba, mihangyo ang iyang boss. Insa nga, sige. Pero na ako'y katapusan nga request. Kanang naay katapusan nga project nga ako ipabuhat nimo. Karon mga kaigsunan, kay murag, wala na kasi pagsalig siyang amo, gidali-dali, sige, boss, ako nang buhaton, kay katapusan na bitaw na, gilamo-lamo lang niya buhat, dali-dali rayon, kanang pasagad lang yun nga pagbuhat. Dali una tong sugilanon, nahuman ang maong balay, mga kaigsunan. Og miingon siya nga, boss, nang yawi sa balay, ako na ning i-turn over nimo kay nganuman, nahuman na ang gipabuhat nimo nako. Ingon ang maong nga amo. Isa nga, salamat, pwede na ka makalakaw. Gipalakaw mga kaigsunan. Gipabalik niya. Esa, sa dili pa ka mulakaw, gusto nako nga ipahibalo nimo nga katong balay, kining yawi nga magihatag sa kuha, ako ni ibalik sa imuha. For how many years nga nagtrabaho ka nako, mauni ang akong ganti nga akong i-reward sa imuha. Giganaan sa dawat, wala. Wala. Kaya nga naman, substandard, ang ipang dapat tanan. No? Tungod kinawad ana siya, mga kaigsunan, usahay kung dili ta kasaligan. No, musangko gyud gyapon sa kalaglagan, mga igsoon. Now, usa ka illustration, imagine a group of students. Nag-prepare sila sa importante king exam. Despite having access to study materials na atanan nga pwedeng magamit sa pag-study, mga igsunan, and a teacher ready to help, andam mutabang ang magtutudlo. They don't believe they can pass and hence don't put in their effort to study. No, wa nagyoy ka nang naang paguna-una, mga kaigsunan, wa kay effort. Tungod kay dili gyapon sila makapasar, tungod kay gauna-una man mga kaigsunan. On exam day, tungod kay kulang ang preparasyon, kulang ang confidence, o muresulta kana sa failure, mga kaigsunan. Similar usab sa ato nga kinabuhi. The disciples had the power na nila gagahom nga gihatag sa Ginoo apan kulang sa pagtuo sa hilabihan gayon nga ilang magamit, mga kaigsunan. Now, Jesus rebuked the teachings. He rebukes the little faith and uses this moment to teach them
and as about the immense of potential, even a small measure of true faith. Now, the power of faith. Kung naa kay gahom sa pagtuo mga kaigsunan, makahimo ka sa pagbalhin sa bukid, paingon sa patag. Moving mountains, this metaphorical language, kay dili magyun literal ibalhin gyud, no? Gawa siguro hinahinayon naghakot sa bako, hinahinayon og kanang construct ni waminal tong pinasyo kay aron nga ibalhin na pud diri, pwede na siya. Pero kini mga kaigsunan, this metaphorical language indicates that faith can overcome seemingly insurmountable obstacles. Bisan pagdagan mga obstacles sa imong kinabuhi, mga bungtod sa imong kinabuhi, mga mountain sa problema sa imong kinabuhi. Walag tuo. It signifies that with faith, nothing is what? Impossible. Amen? Unsa man nga mga bukid karon ang atong giatubang mga kaigsunan. Ha? What mountain are we facing now? Example of faith in action, mga kaigsunan, mao si Abraham. Si Abraham, nagasalig sa mga saad sa Ginoo, ug nakabaton siya og anak bisan sa iyang tigulang. Si Sarah anang panahon na, unsa na naitawag ana? Namas Dr. Dre, menopause na. Unya, ang lalaki, unsa man po'y tawag ana, og menopause ang babae, unsa gina? Minkupos. So, imposible naging kaayo mga kaigsunan. Pero pinaagi sa pagtuon ni Abraham, bisan sa idaran na ang iyang asawa o si Abraham usab, nakabaton sila og anak. No? Only son. Karon kay nakaanak na, nahimugso ng anak, igihalad pag yun. Grabe na yung taon na itong buhat-buhat ato, no? Grabe na yung unsa unya pagkahuman. Later on, pangayoor sa Ginoo kay halad. Kung kita ato, Ginoo ayaw po doy. Isor, rabi ni kabuka kong anak. Ayaw po. Pero si Abraham, mga kaigsunan, nagasalig sa mga saad sa Ginoo. Tungod kay naa siya'y pagtuo o gitawag siya sa amahan sa tanang pagtuo. Father of faith, mga kaigsunan. Atong dalion, kinsa pa yun? Si David. Si David, mga kaigsunan, iyang napildi si Goliath not by strength, dili sa iyahang kusog. Kaya naman, si Goliath, piting bataa, gamay, little boy, pero iyang nagkangker si Goliath by faith in God's deliverance. Amen? Na atay mga Goliath sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, sometimes, kita rapol, gihapoy makig-away. Nalimuta nga naay Ginoo, nga maudi ay magagamit, magatabang kanato, aron mabuntog nato ning mga higante sa atong kinabuhi. Sometimes, naatay mga pag-ampo, nga Ginoo, tabangi ko sa kong problema. Ginoo, ikaw na'y bahala, ani. Di, nag-ampo na ka sa Ginoo, nga imo nagitugan sa Ginoo. Pagkahuman, ikaw rin po yung nagproblema. Naay na lang pag-ampo, o ikaw rin po yung magsulo-sulo, o kanang naang sulbad ni ana. Let it be, nga ang Ginoo mo tabang, maga-deliver ka na to, gikan sa ato nga mga pag-antos, mga kaigsunan. The early church, nagatubo ang iglesia paspas kayo. Despite sa mga persecutions, because of their unwavering faith, ang iglesia kaniadto mga kaigsunan, nagatubo, nga bisag pamatyon, bisan pag i-persecute, pero dili gyud mo undang sa ilang pagtubo og hangtod na abot dinhi sa labo mga kaigsunan. Amen? Ug sa tibuok nga kalibutan. Kung naatay pagtuo sama niini mga kaigsunan, ato kini makangker tanan. Dunay usa ka ilustrasyon. Think of Rosa Parks. Kini sa Rosa Parks mga kaigsunan, whose quiet but firm stand against racial segregation sparked that Montgomery bus boycott. Her faith in justice and equality, though seemingly small, became a powerful force for change. Similarly, our small acts of faith can lead to significant impact, mga kaigsunan. Unsaon man nga motubo ang atong pagtuo, no? Usay kay na namagutay murag wad-an na matag pagtuo, no? Ilabi na bitog miserable na atong kinabuhi, na natay mga question, natay mga doubts, unya hulhugan po siyawa ang atong mga una-una.
unsaon man nga ang atong gamay nga pagtuo sama sa lisos mustaza mudako mga kaigsunan. Unsay buhaton? Number 1 is what? Prayer. Mangutana ko, kapila man ta mag-ampo sa usa ka adlaw? Ha? Kaduha. O kadaghan. Ang Muslim brothers nato, kapila sila mag-ampo? 5 times a day. Kita pod 5 times a day pod, no? Buntag, pamahaw, paniudto, panihapon, then worship gabi ig buntag. No? Usahay gani kumo adto tag karinderya mo kauntas kan anan dito usahay di na tamo ampo kay tanaw-tanaw nato diri daghang mga tao diri. Unya sumangil na tag lugod-lugod sa mata duko-duko nagampo na to kaon na dayon. No? By what? By prayer. Regular communication with God strengthens our trust in Him. Amen? Regular mga kaigsunan nga pag-ampo before malakaw, ampo. Kining among anak, amon silang gitudloan nga ampo jud kada lakaw. Mo nang sabot mi nga ug maulaig sulod sa sakyanan mo ampo. No, mo nang mudi dali gyud. Unya pag-abot pod ampo pod mga kaigsunan. Kami biginikanan, malimot nag-ampo. Mo yung si Kairaw si Raki, dadi, magprisa ta. Di ampo na pod mi. No, imagine na koreksyonan kag anak. Pastor ka, unya koreksyonan kag anak. Sometimes mga kaigsunan, malimot tas pag-ampo ilabi nag-abunda kay tong kinabuhi. Ay harata makaampo ka na maglisod na ta. Tinod na, dili. Sometimes. Kinabitang murag na tas problema, aya na din ta mo doon sa Ginoo. Ginoo! No, paluy-luy na dali. Di ba? Pero okay kayo, gay, malimot na. No, munang mag-ampo gani. Usay sa worship, mag-ampo, dali na lang. Mag-ampo sa pagkaon. Lord, God bless this food, amen. Mag-worship sa balay. Kay excited na kay naanay probinsyano. Napa ba probinsyano ron? Wala na. Ako na, gyapon dahi. Batang Quiapo, nagsubay-bay, giday lagi, no? Usahay, dali-dali na lang tag-worship. Ang moingon din nga, sige, ako ampo, kaya madali ta. Lord, you know what I mean. Amen. Kabalo naman, kaya mo balik-balik magyapon to. Yes, mga kaigsunan. In order to grow our faith, prayer, mauna siya importante, mga kaigsunan. Imagine a plant needing water to grow. Ang usa ka tanom, mutubo na siya kung naay tubig. Just as water is essential for plant to grow. Prayer nourishes our faith, helping it to grow stronger and deeper. No? Mauna mga kaigsunan. Ikaduha, gitawag og scripture or the Bible, mga kaigsunan. Kinsa may nakasalagma og dalag Biblia, palihog ipataas ang kamot. Kato nakasalagma lang ba? Salamat, no? Kinsa man pod gituyo gyud nga magdala og cellphone kay naa ang Bible, unya picturean si Pastor Liga basta magwali. Kinsa man nakadala pod? Nakadala tang tanan. Salamat mga kaigsunan. Now, Scripture, immersing ourselves in God's Word, builds our faith as we learn about His promises and past faithfulness. Una, sa pag-ampo. Ikaduha, ang pagtuon sa iyang mga pulong, mga kaigsunan. Abi ninyo, nindot king social media ba kay mag-post gani ka diha og kanang mga laway kayo, mga bugdo-bugdo, mga cleavage, kita-kitang kanal, daghan kay mga reactions, daghan kay mga likes, daghan kay mga comment. Pag ingon dito nga, uy, kanang naakoy link, kanang tagay kog link, sindi ko kay gusto ko mo tanaw. Na mga marites kay naigiunsa dito. Pero mag-post kag Bible text, wa gyud mo comment mga kaigsuonan, no? Pitig yun in tawon. Mo nang kami nga mga vlogger, wa man may naguna-una makakwarta may anang importante nga makaminsahe ta pinaagi sa social media, mga kaigsuonan. Scripture, Bible text, or God's Word, mauna siya magkapalig-on usab sa atong pagtuo aron kita masaligon sa mga saad sa Ginoo o kita matinud-anon, mga kaigsuonan. Amen? Think of a sailor. Kanang usa ka sailor, kanang naang pilot ba noon? Kapitan. No? Think of a sailor navigating through a storm. Bisan nag-agi sila sa mga daghan kay mga unos sa kinabuhi, using a reliable map nga ang ilang gamiton kana ra gyung mapa o kumpas, mga kaigsunan. Aron nga ang barko dili malunod o dili mabangga dito sa pambot, mga kaigsunan. Ang scriptures or the Bible
mao ni siya ang ato nga unsa? Mao ni siya ang atong guide, providing direction and assurance amid life uncertainties, mga igsoon. Amen? Mao ni siya ang giya kanato nga maghatag kanato og kumpas, direction ngadto sa ato nga kinabuhi nga bisan nag-agi ta sa dagan nga mga pagsulay, ato kana malampasan, mga kaigsunan. Og ang ikatulo, gitawag na sa community or the church fellowship. In ko na just gani ate dalan daw gay na nga kapila man mo mag-fellowship dire, te ingon siya nga, pastor, kada Sabado sige mag-fellowship. Amen. No? Mo na kanindot, mo nang kada Sabado fellowship gyud. Kay man through community, fellowship with other believers. Alang nga magmakig-fellowship ka dito sa pictures, nga di man to nimo, believers, magyaputo, pero kulang lang. No? Fellowship with other believers encourages and edifies our faith. No, munang ang simbahan, kon ang ospital, duulanan sa tambalanan sa mga masikton nga pisikal, ang simbahan, mauni siya'y hospital sa espirituhanon nga mga balatian, mga kaigsunan. Amen? Munang maing buntag mga masakiton. Bitaw. Yes. Pinaagi sa fellowship. Pinaagi sa itong pagsimba. Nag-encourage kini sa matag usa kanato og makapadasig, makapalig-on sa atong pagtuo. Consider a bonfire. Kanang bonfire. Kung usa lang ka baga, no? A single coal quickly burns out when removed from the fire. But kung imo nang usahon ang baga piting daghana, mga kaigsunan, mo resulta ka nagdako kayong dilaab nga siga, mga igsoon. In the same way, we need the support and encouragement of our faith community. Amen? Og ang sunod, mga kaigsunan, obedience. Acting on God's commands even when it's challenging, depends our faith. Sama ni ining mga bata, no? Si Kairag, si Rocky, naligo mi dito sa Rehina. Picture a child learning to swim. Permiro, no? Mahadlok na sila. Nya, mahagbong niya skilled, mga kaigsunan. Pero kay nagasalig man sila sa ilang amahan, kay itsa, kuhan, malumos. Ang sugalumos, kuhaan na pod. Hantod, nga naana sila pagsalig, hinay-hinay, makabalo na silang mulangoy, mga kaigsunan. Munang kaning among anak, amon na silang itudluan o langoy-langoy. Primero diha sa kining ang sauna trapal pa to. Pandemic. Trapal pa tong imong gibukad kay nagtanom-tanom man mi dito, ugsok mig kahoy upat din, butang trapal tubig. Kay wa may kapalit og kanang swimming pool nga gamay. Hangtod nga naay swimming pool nga gipahulam, gipagamit, hangtod nga wa na giuli, mo iya mo gigamit, mga kaigsunan. Kabalo na sila manglangoy, karon iitsa nimong swimming pool, kabalo na manglangoy, mga igsoon. Tungod kinaa na sila pagsalig. They eventually learn to swim. Obedience to God's words. Similarly, our faith grows as we step out in trust. Mutubo na ang atong pagtuo sa diha nga kita mo step out, mo salig ta, mga kaigsonan, diha sa Ginoo. Faith in our life, in our daily lives, personal challenges. Whatever mountains you face, posible ang imo bakang health conditions, health issues, posible financial problem. Ingon pa nila, problema lagi, Brad, uy, kaya nga naman. Problema lagi, pastor, kaya nga naman, sa problema ni mo tayo. Financial problem lagi. No? Ako po inon nga, may pa ka, napakay financial, ako problem na lang yun. Problema na lang na. Posible, mga kaigsunan, sa maning yatubang, health issues, financial problem, or relationship struggles, faith can help you overcome them. Amen, mga kaigsunan. Makatabang kini aron atong makangker kining mga struggles sa atong kinabuhi. No? Kining akong asawa, mga kaigsunan, naa ni say allergy. Ato lang Ingleson kay aron nga dili kayo luod, no? Kung sa pobre-pobre pa na ug dato allergy. Kung pobre kagid. Ang akong asawa, mga kaigsunan, naa say allergy sa iyang panit. Moabot ang panahon nga kana bitong malumural siya, murag bawad-an sa paglaom. Padasigan nagyapon ako, mga kaigsunan, mo nang padasigan nga sige lang umuuban man ginato ning sakita sa atong kamatayon kay hantod-hantod naman na, mga kaigsunan, pero naay sa dang Ginoo.
Magtinarong lang ta sa atong pag-alagad, balik sa Ginoo, kining atong lawas nga daghang mga balatian, tagaan ta og branyo nga lawas. Amen? Yes, mga kaigsunan. Posible mga problema sa atong kinabuhi, pero tungod sa pagtuo, makatabang nga ma-overcome nato ning tanan. Usa ka ilustrasyon. Kinsa may nakailan ninyo ni Nick Buhijik or Nick Bayujisik, kung sa pagtawag ani, Nick Buhikhik. Basta kay mo na. Consider Nick, mga kaigsunan, na tawo nga walay kamot. You know what? Akong gibasa ang amot o tinuod legit bakato. Ang iyang mama ani, ang trabaho siyang mama, midwife, tig-paanak, tig-atiman o mga buros. Pero sa diha nga si Nick, giburos mga kaigsunan, paghimugso gid niya ang iyang inahan, dili magkadawat, daw magsuka, lod-on nga magtan-aw sa anak, nga way tiil, walay kamot, walay liog, no? Without legs. Tanawa mga kaigsunan. Despite sa iyang physical limitations, ang iyang pagtuo sa Ginoo, maoy unsa man, nagapa-inspired